what is up vlog? Welcome back to another guys. So medyo matagal tayo hindi nakapag-upload and medyo na-busy lang tayo, pero ngayon magpapaayos tayo ng bike dahil nag-delete yung forks nitong ZX6R natin. So tara, samahan niyo ako. Okay guys, so ayun nga, apparently nagli-leak yun forks natin sa harap. Left side yun nagli-leak, pero yung right okay naman. I've read sa GC, I read sa mga group or sa mga forum na one probable cause of the leak is matagal hindi nagamit tapos naka side stand siya. Well, it makes sense naman kasi yung side stand, diba, nasa kaliwa, and then yung nagli-leak na fork nito is kaliwa din. I don't know, maybe siguro dahil din sa dahil din siguro sa paggamit ko, kasi nag-practice ako mag-wheelie kasi itong bike na to. Ayun, pero feeling ko talaga dahil siya matagal siyang hindi nagamit. Yung kasi sabi sa akin nung nagbebenta, hindi siya nagagamit. Ayun, feeling ko naka-side stand siya nung hindi siya nagagamit. Hopefully hopefully replacement lang ng oil seal, ganoon, dust seal. Hopefully walang sira dun sa mismong forks, kasi sa pagkakaalam ko for replacement na yung ganun and mahal ang forks, so sana replacement lang ng seal. By the way, sa Motorrad nga pala tayo magpapaayos. Matagal na ito nagli-leak, ngayon ko lang din papagawa. Dati kasi tinry ko linisan, yun kasi sabi sa YouTube. I mean, nag-search kasi ako, tapos may nag-suggest doon na try muna daw linisan, baka daw madumi lang din. Tinry ko linisan, umunti naman yung pag-leak niya, nag-lessen yung pag-leak. Pero habang ginagamit mo siya na ginagamit, lumalala lang din yung leak niya. So much better if ipaayos na lang din natin, di ba? Hindi ko alam kung okay ba yung POV o ano, masyadong mataas. Sana seal lang ang kailangan palitan, kasi nag-message ako sa Motorrad. Ang total cost ko daw will be around 7,000 for replacement ng oil seal, both na yon, left and right. Pero imagine, diba, if kailangan pang palitan yung mismong forks, mas mahal. Hindi pa natin alam if may available ba silang forks. Alam ko dito yung Motorrad. Alam ko dito yun, ano nila. Okay guys, so andito na tayo ngayon sa Motorrad. Ayan, shoutout kay Rookie, binigyan tayo ng Trucker Cup. Ito guys sa inyo yun, leak
sa forks niya. Ayan o. Naglilik siya dito sa kaliwa. Actually, kakalinis ko lang to kanina. I was hoping na baka madaan sa linis ulit. Pero, ayun, naglilik pa rin siya. So, paayos na natin. Okay guys, so nakalabas ko lang. Nakausap ko yung tao dun sa loob. Yun nga, sabi sa akin, it will cost me around 7,000 for the replacement of the fork oil, oil seal, lahat na. For the front suspension. So, hopefully yun lang yung problema. Hopefully. But, tingnan nyo to guys. MT-09, 2024 MT-09 SP. Napakabangis. Mukhang itotono nila to. Naka full system ata to. Dito natin. Orion. Cut delete. Ganda. Pucha, gusto ko rin ng ganito. Oh, lens, harap tsaka likod. Tapos naka-brembo. Levers ba nito? And then stock lang. Ganda. Ayan guys, natanggal na nila yung fork assembly. Ayan, I guess na linis na rin nila. Ayan o. So, sabi nila 2 to 3 hours pa daw. Check yung mapping. So, tamang hintay lang tayo. Alright guys, so habang naghihintay, let me give you a tour kung anong meron dito. Okay, so ang location pala nito is actually di ko alam eh. Pero along Banawe, ito yung Banawe, yung kanto doon. Hindi ko alam kung anong exact street to. Pero malapit lang siya sa Banawe. So, pagpasok nyo, makikita nyo yung speed lab sa kaliwa. And then, motorrad sa kanan. So, if gusto nyo magpa-tune, magpa-dyno, pwede dito sa speed lab. Ayan, so kanina ito dinadyno nila. Sobrang ganda ng tunog nito guys. Inline 3 Crossplane 3 na engine. Ganda. Bago pa gulong na ito. Ito yung pinakabago ngayon ng Bridgestone eh. S23 stock ata yan. Naka Brembo na rin. Stock na, alam ko stock na rin to. Tapos ang ganda ng ano niya, ng bar and mirror niya. And then, andun yung motorrad. Tapos, di ko sure kung ano meron dito. Pero mukhang gumagawa din sila sa kotse. So, ito pala yung mga products na kinikater nila. We have the Woolwich Racing. Ito yung mga race tools eh. Yan, if gusto nyong pakabit ng tawag dito, pit limiter, launch control, ayan. Tapos DNA. Alam ko ito yun sa itong DNA sa ano to eh, air filters. And then you have Motul, Acra, High Flow, Filtro, ito yun, oil filter, Domino, MRA, Kayo, and Brisk. Meron pa dito, hindi ko mabasa.
Ayan. Ayan guys, so naibalik na nila yung pork sa harap. Ito pala yung service area nila guys. Ayan, kompleto sila dito. Guys, tingnan nyo to. Sa YouTube ko lang ito nakikita eh. Ano tawag dito sir? Yung ganitong ano? Hawakan. Usually ito yung... Ha? Aba. Ayan o. So instead na nakapad o naka-jack, ito yung gamit nila. Galing. Talagang nag-i-invest sila sa tools dito. Tapos dito may Ducati naman silang ginagawa. And may product din sila para sa mga single-sided swing arm. Tignan nyo guys, oh. Hindi basta-basta yung gamit nila dito. Talagang quality yung mga tools nila. Check nyo naman yung product guys. Oh. Solid yung mga gamit nila. Okay, so nabalik na nila yung forks and yung gulong as well. After nito, suspension setting kami. So, i-tune nila yung shocks natin or yung suspension natin accordingly sa weight ko. Ayan guys, okay na, nabalik na nila. Tinetesting na lang naman. So right now, I think nagmamarkings sila kasi ayun nga, magpapa-tuning tayo ng suspension. So mamaya guys, explain ko sa inyo bakit importante yun pag, ano ba yung importance ng pag-tune ng suspension or ano ba yung benefit pag naka-tune yung suspension nyo. Alright guys, so we are done. So halos 2 hours nila ginawa. So wrap up lang, nagpalit tayo ng oil seal sa front suspension natin. So that's left and right, as well as gas seal, nagpalit din tayo. Left and right din. So hopefully hindi na siya mag-leak. So gaya nga ng sabi ko kanina guys, ang probable cause daw nito is yun nga, natambak ng matagal tapos naka-side stand. And advice din sa akin kanina nung mechanic is make it a habit na punasan yung ganito nyo, itong part na to. Every time you ride, lalo na pag napuputi ka, nadudumihan. So, definitely add ko yun sa routine ko. Anyways, after that, nagpa-tuning din tayo ng suspension. So, pakita ko sa inyo guys yung total bill natin para may idea kayo. Alright guys, so yun lang naman. Bali, ang lesson natin for today is if natatambak yung motor nyo or hindi nyo masyadong nagagamit, make sure na naka-paddock stand siya para naiiwasan yung mga ganitong issue. Okay guys, so bago ako tapusin tong vlog na to, explain ko lang ano bang benefit ng pag-tune ng suspension. Okay, so ang benefit ng pag-tune ng suspension is for a more stable ride. Let's say for example, mabigat ka tapos sobrang tawag dito, sobrang lambot ng suspension mo. Most likely yung ride mo will be bouncy. Makapansin nyo yan if masyadong malambot yung suspension nyo. If magko-corner kayo, nagbabounce yung bike. So basically hindi siya safe kasi hindi siya stable. Another example, if masyado kang magaan tapos stiff naman yung suspension mo, so if ganun, most likely hindi comfortable yung ride mo. So
So yun guys, to sum it up, it will definitely give you a better driving experience. Kasi mas magiging comfortable, mas magiging stable yun pag ride. Okay guys, so if trip nyo magpa suspension tuning, go ahead, highly recommended ko yan. And di naman siya ganun kamahal. Mag-prepare lang kayo ng 2,000 to 3,000 pesos. Depende yan kung saan kayo magpapa suspension tuning. So sa Motorrad, ang singil nila doon is 1,500. Mura lang siya, it's a small price to pay to get that better riding experience. So ayun, overall guys, mas better talaga if naka-tune yung suspension nyo accordingly sa weight nyo. So that's it for this video guys. If nagustuhan nyo to, make sure you hit that like button, and if di ka pa nakasubscribe, please subscribe to my YouTube channel, and I'll see you guys on the next videos.